What's up, Ketchup? Kamusta naman mga OAT? Ito na tayo. Magandang gabi na naman sa ating lahat. Wala kaming pakialam! Eto na nga. Eto na. Nagkatotoo ang hula. Pwede na! Wala na yung video na pinanood natin. Wala na! It's a prank! Okay, ang gulo ng buhok natin din ngayon Magulo. Okay. Di nagsusuklay. Okay. Nagkatotoo na yung video na napanood natin sa balita sa UNTV. Na take down. Paano masabi? Nagkatotoo. Yan sinasabi ko sa inyo Mali daw yung script na nabasa mo O, impromptu daw kasi. Huwag ka magtatanong ng walang script. Yan tuloy, nagkamali si Asher. Sorry nga. Ulit-ulit na naman Ay, Aser, shout out kay Aser Kadapan Junior. Asan ka man ngayon? Sana walang problema. So, yun lang, nakakalungkot na take down yung video na yon. So, hinanap ko kahit sa history ko, di ko na makita Buti na lang, nag-reaction tayo agad dun sa bagay na yon bago ma-shutdown yung Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas video. So, panoodin ulit natin yung natuklasan ni Aser Kadapan sa na Bicam report patungkol dun sa sinasabing anomalya. Anomalya sa Bicam report, yung mga blankong pahina na nakita nila na ibinunyag ni ng congressman ng Davao at ni President Rodrigo Roa Duterte. Okay, so panoodin natin yung quick recap nito. Panoodin natin. Tuklasan mo, kinumpara mo ba, magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na. Kala nga. May ads nakakabitin yun. Sana all may ads. Magaling ka, Sana all. kupal ka! Panoodin natin after yung ads. Sana all may ads. Mga OAT dyan, Baka Dun sa naman. nakita natin dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Ayan. Congressman Ungab, at doon sa dokumento nga na nakita natin na Bicam report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ito yung Natamimi kayo. yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanco, at yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. Ang galing! Okay, so yun yung natin, yung kung gusto niyo mapanood yan, syempre, dapat panoodin yung last video natin. Okay, para mapanood yun ng kumpleto. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Makita natin, okay? So, tingnan natin kung anong reaksyon dahil nagka-bookingan na. Actually, laganap na to. Pinalabas na sa 24 oras, pinakita na sa iba't ibang TV stations, sa mga balita. Okay, TV5, GMA, ABS-CBN, UNTV, pinakita na. Okay, kung ano nga yun. So, pakinggan muna natin yung reaksyon ni
Senator Chis Escudero, yung Senate President Chis Escudero. Tingnan natin. So, kung ano yung reaction niya doon. Pakinggan natin. Tingnan natin yung reaction ng OAT. Tingnan natin. Listen, look, and listen, and learn. Ano mga declare na committee report na unconstitutional? Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala Kaya namang sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan ko. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng Hindi daw iniiwasan. Wala ka bang tiwala sa akin? Okay, ikaw na. Ikaw na, hindi umiiwas. Maraming bagay na dapat tugunan. Mas importante. Yeah. Ikaw na busy, sir. pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang. Di ba? Ano kunwari? Yun na nga. Kunwari ka dyan. Sampalin kita sa harap ng 2,032 tao eh. Yun na nga eh. Nagsasabi mong kunwari. Yun na nga. Nabuking na nga kayo ni Acer. Nagkamali nga yung tao eh. Loko. Ah! Na lahat ng sinabi niya ay totoo na hindi ko kinoconsider sa kanya. Kung pakimura to, pakimura. Gago! Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung Enrolled Bill ba, may blanco ba? Ang kulit naman nito ni Sir eh. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam. Sorry Sir ah. Sorry Sir. Nakakadismaya, no? Ano kayong sinasabi dito ni Hart, no? Oh my God! Kadire. I'll never do that again. Heart. Itong, ouch po, yung ouch po. Feeling. Paano to? Talino pa naman ang asawa mo. Diba? Brain, beauty. Your character, your choices. Pinanganak kang bobo, lalaki kang bobo, mamamatay kang bobo. Diba? Talino pa naman. Sayang! Ito, talino din to eh. Talinaw. Gago! Nakakatawa. Ano, palusot. Huli ka na eh. Magaling kang kupal ka. Palusot pa yung OAT, oh. Grabe. Hilo ka na eh. Yari ka dyan. Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Ano daw? Kasi mali. Hindi tamang mag-akusa na may binigay na blank check. Wala naman sinabing binigyan kayo ng blank check eh. Parang pumirma kayo sa blank check. Ayun naman talaga, oh. Huwag niyong baguhin, tsaka gaa ka ng gaa. Magkaiba nga ang dokumento yun eh. Nagsasabi mo eh. Natural. Yun na yung yung ginawa niyong batas, hindi talaga po pwedeng maging blanco yun. Batas nga eh. Yung BICAM, hindi pa naman yun batas eh. Pero may pirma na yun. Kailangan yung pirmahan yun para may pasa sa presidente, para mapirmahan yung final say niya na gawing batas. Nagsasabi mo naman, cheese. Kung yung batas na yun, pinagugutan ng batas na yun, pinagmulan ng batas na yun, ay mali. Malamang sa malamang, yung batas na yan, yung gaan na yan, ay mali. Di ba? Kasi yung pinagmulan niya nga ay mali. May anomalya. So malamang sa malamang, yan, may anomalya yan. Na, ibalik niyo yung tax namin.
Baka sakali pa maging masaya yung tao. Lingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi Ang kulit mo, ukutusan kita eh. Ilayo mo sa akin, sasaktan ko yan. Pigilan niyo ako, pigilan niyo ako. Sir, paano lang, paisa lang. Yung mainit, yung... Gaa ka ng gaa. Ang blanco nga, by cam. Okay? Yung gaa, hindi na blanco. Kompleto na eh. Nadoktor na nga eh, bago dumating doon sa pipirma. Ang kulit! Tilok mo ah! Tilok mo ah! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! pwedeng i-release ng DBM yon. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yon. Kung may typographical error sa... Hindi ko alam eh. Sobrang sigurong talino ng tao, ano na eh. Spelling pala, magkaiba na eh. Bobo ang puta. Huwag mo ipagpilitan. Diversion tactics yan eh. Di ba? Divert yung usapan. Parang bycam yung bycam pinag-uusapan natin. Sir, kaliwa yung pinag-uusapan natin, yung kaliwa. Boss, hiring kami ng mga kupal. 2K per day. Wala kang ibang gagawin, magkikinupal ka lang. Kupal ka naman eh. Gupal ka pa, boss? Uy, hindi, boss. Yung kaliwa. Huwag yung kanan. Nangangaliwa ka eh. Enrolled bill na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount. Hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Ang sarap talagang ano, te. Kung mahahablot lang kita. Kayo na ako mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Sasapakin ko yan. Hablutin na kita eh. Tumigil ka na nga dyan, sir. Huwag ka na magsalita. Gulo mo eh. Ang gulo mo eh. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun. I-consider ang error yun. At hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko sa panig at parte namin. Meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marunong ka naman pala magbilang. Akala ko di ka rin marunong. Akala ko di ka rin marunong magbilang eh kasi di ka marunong magbasa. Mga bobo! Mga bobo! 13 session days, tama? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan. Ay. Ay. Diba? Puti pa sila concern eh. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kung ilang araw na natitira sa ano eh. Sana yun na nga lang, ang araw niya natitira dyan sa Senado. Pagmasdan mo ng mabuti ang araw. Dahil bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Ay na siyang pinatutuon na namin ng pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at Yun na nga. Dati siya. Diba? Tapos, syempre alam niya. Alam niya yung kalakaran. Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Nakita niya eh kung anong ginagawa eh. Kaya nga sinita niya eh. Kaya nga siya yung una nakakita. Kung may nakakita man dyan, nagbulag-bulagan. Okay? Siya lang unang nagsalita. Nakakaano to? alam niya ang ika nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Okay.
Alam mo bakit? Kasi hindi siya batas. Kaya hindi siya pwedeng ideklara na unconstitutional. Kasi hindi pa nga batas. Ang pwede mo lang ideklara na unconstitutional. Meron pong mga taong tinatawag ako, Nabubulol na ako sa iyo eh. Batas. 'Di ba? Yung BICAM hindi pa siya batas. Yung GAA yung batas. Ano mo? Ang kulit mo eh. Ang kulit mo. Parang di ka abogado eh. So, dahil abogado ka, pilit mong pinipilipit yung totoo para pakita sa tao. Kahiyaan to, kahiyaan. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklara unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ay. Ang dinedeklara unconstitutional ay batas. Ngayon, Alam mo naman pala eh. Alam mo naman pala eh. Pero yung batas na yan, di ba? Bago maging batas na yan, daming pinagdaanan. Daming pinagdaanan kamay. Woof. yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Puno ba? Okay, tapusin na natin dito. Wala nang kwento sinasabi ni Cheese. Paulit-ulit na lang. Tapos, balik siya ng balik sa GAA. Seryoso tayo. Seryoso. Umingiti ka, boy. Nakakahiya on part of Cheese. Mga what dyan. Senado. Wala na ba kayong dangal sa sarili nyo? Magtitinginan tayo? Sino kaya dito? Yan ang unang punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapangkap-pangkapan nyo, mga artista. Natitira? Talagang pinapanindigan nyo kung bakit kayo nandyan, eh, no? Taong bayan, kayo ang magtestigo. Hindi dahil sa gusto nyo magsilbi sa bayan. Ang nakikita ko lang dyan, ito lang nakikita ko. Kaya hindi sila nagsasalita. Is dahil nabigyan sila. Noon, bigyan mo ako ng sapang buhay at imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives, tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Anong binigay sa kanila? Diba? Yung ayuda. Binigyan din sila ng pondo para sa ayuda. Ang kapal ng mukha mo! Yung akap na yan. Binigyan din kayo ng ilang bilyon eh. Di ba? Kaya tumahimik kayo. Sige, pirma na nga natin dyan. Aminin nyo sa sarili nyo. Heart, kung ano, share nyo to para makakita ni Heart. kung ako kasi Heart, kahihiya kita talaga. Oh my God! Kadire. Ew, I'll never do that again. Grabe ka. Grabe ka. Hindi naman tanga yung mga OAT, yung mga Pinoy. Hindi naman tanga. Lalo-lalo na yung mga taxpayer. Hindi naman kami tanga, sir. So, lipat tayo. Dahil yun ang maninindigan niya eh. Panindigan talaga yung tapang talaga eh, di ba? Panindigan ni Cheese. Di ba? So, tingnan natin. Mayroon pa isang video. Ito nakakatawa din to eh. Okay.
blankong items sa BICAM report ng 2025 budget si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Hoy, Raul! Raul Manuel. Ginagawa mo! At sikat na sana sa TikTok eh. Si Raul, follow mo naman ako. Raul Manuel. Para dumami followers ko. Importante raw na malaman kung sino ang naglagay ng mga blankong ito. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tapang ah. 14 na blanko. Ito raw ang nakita ni Kabataan Party List So, Representative. mali yun sa ano, si Acer. Acer, mali ka naman pala eh. 13 lang nakita mo, 14 pala eh. Raul Manuel sa kanyang pagbusisi ng niratipikahang kopya ng Bicameral Committee Report para sa 2025 National Budget. 8 sa mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of... Ayan o, hindi mapakita na malinaw eh kapag pinost eh. Ayan o, bisitahin nyo na lang. May mga pirmat sa doon sa blanco. Okay. Kung ikaw, matinong tao, mapipirmahan yan. Diba? Between the words of an and appropriated, deleted, the amount in words, and the figures 45,848,951,000 pesos, and replace with the blank. Nice. Ay, may mga pirma dyan, ha? Sa mga gilid-gilid dyan, ha? Mga gilid-gilid dyan. Gedli. Agriculture. May 2 rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayan, oh. Isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration, at 2 sa Unprogrammed Appropriations. Aminado siyang dismayado at ngayon lang ito natignang mabuti. Ayun! Dismayado! Ngayon lang natingnan. Gago! Napirmahan yan sa katapusan ng December. Ngayon nyo lang tinignan. Sinensay nyo yan. Huwag nyo ako pinag-ano. 200 pages lang yan. Huwag nyo ako inaano. Napaka-importante yan. Dapat nakakita nyo agad yan eh. Diba? Kumbaga, kontrata yan eh. Kontrata ng buong Pilipinas. Tinitingnan yan. Tao naman. National budget yan eh. Yung pinag-usapan dyan, ano pa pinag-usapan dito? Kahit hindi ikaw kasama sa pipirma, dapat alam mo pa rin yun. Kasi belong ka dun sa ano eh. Kongreso eh. Di ba? Kung ano-ano nga nakikita nyo, pero yan, di nyo nakakita yan. Mas madaming taong apektado. Huwag nyo ako pinag-ano, sir. Huwag nyo ako pinag-ano. Ikaw naman, oh. Talaga si Raul, oh. Raul, huwag nyan. Oo, at niloko. Kawawang bayan. Pilipinas, kawawa ka naman. Kahit ano ba to? Kahit pa noong December 11, 2024 pa ito isinalang sa plenaryo. Ilang minuto lang din daw kasi bago ang ratification nang bigyan sila ng kopya nito. Very disappointing to know doon na yung BICAM report na nakarating sa mga mambabatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Giit ni Okay, ulitin nga natin yun. Ulitin natin yung part na kung kailan binigay. Ratification nang bigyan sila ng noong December 11, 2024 pa ito isinalang sa plenaryo. Okay, December 11 isinalang sa plenaryo. Okay, December 11. Ilang minuto lang din daw kasi bago ang ratification nang bigyan sila ng kopya nito. Okay, ilang minuto sa ratification sa sila bigyan. Diyos ko! January na! Magkakatapusan na ng January. Ngayon mo lang nakita yung binigay sa'yo. Kutusan kaya kita. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Disappointing to know doon na yung BICAM Ganda pa naman ang buhok mo, yung gupit mo, faded. Gusto ko yan. na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Giit ni Manuel. Yan ah, di ba? 4 na mata niyan. Hindi mo nakita. Manuel! Kaka-TikTok mo yan eh.
Diba? Sulong kayo ng sulong. Sulong kayo ng sulong. Impeach yan. Impeach yan. Impeach yan. Kasi, nawaldas ng di kayang ipaliwanag yung 100 million ng DepEd. Sir, ito! Bilyon-bilyon! Hindi mo paliwanag. Kaya po, dinala ko po. Ito ipaliwanag nyo ngayon. Kayo ngayon ang magpaliwanag. Importanteng malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blankong ito. Ayun, sino kaya? Detective Conan, labas dyan. Sa wakas, naiintindihan ko na rin ngayon ang lahat, Inspector Yokomiso. Sino talaga ang pumatay? Kung sino... Sa falsification of legislative documents, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 1.2 million pesos. Yun lang yun? 6 na taon? 1.2 million lang? What? What the fuck? Grabe naman yan! Grabe naman yan! Grabe pala, no? Yun lang yung pwedeng magiging hatol doon. Grabe. So, halimbawa ganito. Ano kaya mas mataas na na pagkakulong? Yung halimbawa, magnakaw ka sa bangko, pasok ka ng bangko. Kumuha ka, sabihin natin ng 5 milyon. Ilang taong kaya yun? Yung ganun pagnanakaw. Tapos, pero wala kang papatayin ha. Ganun lang, nakakawin mo lang. Wala kang papatayin. Nakakawin mo. Ilang taong kaya pagkakakulong mo? Ang alam ko yung yung carnapping, medyo mabigat din yan matagal-tagal din yan si Bastian, si Bastian yung hari ng Zelda. Namatay daw sa COVID. Ang tagal niya nakulong di ba? Ang tagal niya nakulong kaya naging hari na nga ang Zelda yun di ba? Habang buhay ba yun? Kasi carnapping. Pero hindi umabot ng bilyon yung nakarnap nila, di ba? Hindi umabot ng kahit 100 bilyon yun. Wala pa nga 100 million na kulimbat ng mga yun. Eto, bilyon-bilyon. Kampay para sa tagumpay. Rich love, rich love. Diba? Ang pwedeng makulimbat. Pero mauulong lang 6 years. 1.2 million lang ang kailangan ko ang imulta. Pero nakuha ko, di ba? Bilyon-bilyon. We kilo money. We don't count. We kilo money, bro. Tubong lugaw ka rin, sir. Para ka lang nagbakasyon. Para ka lang nag-abroad, Daig mo pa. Diyos ko, 6 years. Tapos laya ka na naman. Tapos, apply na naman tayo for another term. Di ba? Kahit nga yung nasa kakulungan niya, nakakatakbo pa rin Yung nakakatawa sa bansang Pilipinas no? Kriminal. Pwede tumakbo. Just to name a few isang governor, di ba? Governor ba yun? Si Alusos. Sino pa? Yung mga senador na bandarambong. Di ba? Yung pork barrel scam, yung PDAF, di ba? Ilan yan? Yung tumanda. Panahon pa ang dinosaur yun di ba? Enrile. Ayun siya, tumatakbo pa rin hanggang ngayon. Budos lang katapat mo. Bong, agimat. Yeah, ikaw na may agimat, sir. Di ba? Nakakatawa. Kaya pang tumakbo, nanalo pa nga Ang gagawa nito nang walang otorisasyon. Sana raw ay maimbestigahan itong mabuti ayon kay Manuel. Walang bearing talaga.
nakaka nakakatawa ang batas ng Pilipinas. Lalo na pagdating sa corruption. Kasi sila yun eh. Sila yung tatamaan eh. Sila yung gumagawa ng batas. Bakit nga naman ako gagawa ng isang batas na ako yung tatamaan? Tama? Di ba? Na may maano ko. Hindi pwede. Agawa mo ng kasalanan, konti lang at ulong dyan. Para kapag nasa oblo ka, hindi ka masyadong ano. Hindi pa nga sa oblo yun eh. Di ba? Okay, tingnan tayo dito. Okay, so kinonfirm ni pangalan nito ni si Raul, di ba? Ng bayan na gusto ko magpaumanhin. Ito naman, salita dyan, o gano'n dyan, Nacho TV. May hanapin ng teka lang ha. Meron kasing, ito yung nakita ko kanina, firing squad. Death penalty. Nakikita nyo paano ako mag-type. Bagal, no? Sinulong ng sa camera. May nakita ko din eh. Ayun, di ba? Pakinggan natin to. Maganda din to eh. UNTV na naman, baka maano kayo Use dyan. Loom Video to capture your message clearly every time. Maganda talaga. Record your great idea. Sana all, mayroong ads. It'll put a stop, right? Yan, ito. Panoodin natin to. Ano bang pangalan nitong ano to? Yan, si Representative Keimer. Ang ganda pangalan niya. Si Congressman Olaso ng Zamboanga 1st District. Let's go! Away. Kasi ang tao, pag malaman nila may baril, syempre natatakot lahat eh. Sino ba naman gusto magpapapiring squad? Nakakaintindi ka naman ng Tagalog o Espanyol, hindi ba? Opo. Putang ina mo. Seryosong suliranin ang katiwalian sa Ganda yun, sir! Ganda yun! Pilipinas. Batay sa 2023 Corruption Perceptions Index ng Transparency International. Grabe yung Denmark. Ibig sabihin, wala silang halos corruption. Number 1 sila eh. So, tayo nasa baba. Grabe yan, sir! Layo ng pagitan. Isang global movement laban sa katiwalian, 34 out of 100 ang score ng bansa sa public sector perception. 100 ang score ng pinakamalinis sa katiwalian, 0 naman sa pinakatiwali. Pang 115 ang ranking ng Pilipinas sa 180 bansa at teritoryo kung pag-uusapan ay katiwalian. Napakalayo nito sa top 1 at sa bansang Denmark na 90 ang score na isa sa itinuturing na may mahigpit na panuntunan laban sa korupsyon. Kaya para... Diba? Sana ganoon. Bansa, Pilipinas. Kung ganyan tayo, di ba? Ang ganda ng Denmark. Bihira kasi korap eh. Matigil ang malalang suliranin sa katiwalian, inihain ni Zamboanga 1st District Representative Keimer Olaso ang House Bill No. 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Isinusulong sa panukala ang pagkakaroon ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa mga public... Yun, no? Grabe, di ba? Firing squad. Official na mapatutunayan ng Sandigan Bayan na sangkot sa katiwalian, paglustay sa kaban ng bayan, pandarambong at iba pa. Kung pag yan na isa batas, ubos yan! Ubos! Wipe out! Grabe, savage yan! Savage! Savage! Ubos yan! Sabihin ko sa'yo, ubos! Wiped out. Grabe. Ubos kasama tore. Para ang naka diyan, pag na isang batas yan, ubos yan, sinasabi ko sa iyo. Ubos yan nasa Kongreso at sa Senado.
For sure. Death penalty. Ilan lang ay iiwan dyan? Ilan lang? Puro di mo mabilang sa daliri ng paa tsaka kamay mo. 300. Tama, ubus yan. Sabi ko sa'yo. Nakakaano yun, no? Para ka na BOD, no? Naka-blade of despair ka doon. Ubus yun. Tapos critical. Critical damage. Boom, panis. Escudero. Ubus kayo dyan. Sinasabi sa inyo. Maisa sa batas, sakop nito lahat ng public officials mula barangay hanggang presidente ng bansa. Ganda. Diba? Public officials, lahat ang patutunayan. Ano doon, hindi basta-basta death penalty na lethal injection. Firing squad. Grabe yun, yung kahihiyan mo talaga. Babariling ka sa harapan ng mga tao. Boom, panis ka dun. Boom, panis. Hindi kasi siguro kaya kumurain ng Pilipino yung ginagawa sa Saudi. Yung pinupugutan ng ulo. Yung talaga, sabi ko sa inyo. Di ba? China, firing squad din eh. China. Lupit nun. So, yun yung paanualang batas na sinusulong ni Congressman Ulaso. Kimmer. Ano pangalan niya? Pang-artistahin eh, no? Okay, so tingnan natin kung ano yung reaction dito sa sinusulong na batas na to. Tingnan natin. Meron dito eh. Napanood ko din, magkakasunod to eh. Eto na naman, UNTV, meron ka na ng mga ads. Sana all. Inihain ni Zamboanga 1st District Representative Olaso ang House Bill number 11211 na naglalayong magtakda ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad para sa mga public official na mapatutunayang sangkot sa katiwalian at lang katiwalian sa bansa. Eto. So, tingnan natin yung isang maingay ito eh. Napapanood ko din ito eh. Ito yung isa sa pinakamatapang sa sa Quadcom. Maangas to, ang angas mo ah. Oh. Tingnan natin yung angas talaga nito kung talagang may yagballs talaga to, kung talagang maangas yan talaga, Brad. Kung hanggang saan talaga kaya mo. Tingnan natin yung sabihin nito. As a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. It will instill fear, pero it will not ensure na... Di ba? Nakakaintindi ka naman ng Tagalog o Espanyol, hindi ba? Opo. Eh, putang ina mo. Wala pa rin pong corruptions. Okay, narinig nyo Si Ortega ba yun? No, Ortega yun eh. Nakakaano, di ba? Takot siya eh. Di ba? Ino-post na talaga. Ulitin natin. For me personally, my stand human rights. For me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. It will diba? No to death penalty. Kasi kapag napatunaya ka, tulad yung ginawa din sa yun lang pala yung kulong niyan. Pag dinoktor mo, yun lang kulong nun. Instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruption. Kasi, kapag yan, inupost, kapag isa batas yan, tatamaan talaga kayo. Takot ka, no? Takot ka. Dudong! Guilty ba yan? Takot na takot ka. Taas na amas mo ba yan? Diba? Kumbaga, kung di ka adik, huwag matakot sa popo. Diba? Takot ka agad sa silop eh. Here I come. Oh! Tignan mo yung ni Kuya, yung mata ni Kuya, Pinagsasabi nito, takot kayo naman pala eh. Angas-angas mo, tapos ngayon, takot ka pala eh. Oh, gaan si Kuya. Magkano dyan? Oo, at dito, pinagluloko nyo. Diba? Takot ka naman pala eh.
takot ka kasi baka tamaan kayo lahat dyan. Ubus talaga Kongreso, sinasabi sa inyo. Ubus yan. So, wag mauupo yan si Attorney Vic Rodriguez. Yari kayo, sinasabi sa inyo. Sabi sa iyo, ubus ako at sa inyo, sinasabi sa inyo. walang biro to, sinasabi sa inyo. Okay, so yun na nga. Magandang gabi sa ating lahat. So, nagkatotoo yung sabi natin. Yun yung reason kung bakit tayo gumawa ng reaction video agad, kasi pati ito baka ma-delete pa eh. Yun, no. So, may copy naman ako, don't worry. Hanggang di niyo ako pinupunta dito sa sa bahay ko. Dito i-post ko talaga, i-post to. Shutdown niya madami, gagawa pa rin ako madami. Huwag kayong dyan, di natin titigilan to mga kayo. Tilok niya, lapok pala kayo mga lapok ka lang. Si Cheese, lapok ka. Mga uwat dyan. Mga takot. Takot naman pala kayo eh. So, yun na nga. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw, magandang umaga. Bahala na kayo! So, isa lang sabi natin, lagi nating mahalin ang ating inang bayan, mahalin natin ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipinas. Salamat po.